Ito mula kay PHTV, isang Chinese general daw mga tol, ang pinilit daw di umano no, si Xi Jinping na gumamit ng dahas para maagaw ng China ang ayungin mga tol. Ay, andiyan dyan nakasadsad yung BRP Sierra Madre at sa sobrang tagal nang nakasadsad dyan, hindi nila magalaw-galaw mga tol. Dahil alam nila yung Mutual Defense Treaty mga tol. Pag yan ay ginalaw nila, talagang hindi rin nila magugustuhan na mangyayari. Kumbaga sila ang nagsindi ng apoy mga tol. No, so ito papanoorin natin to mula kay PHTV. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga reaction natin, commentary natin sa mga nangyayari at kaganapan dito sa West Philippine Sea, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell. Kung ikaw ay isang Pilipino at ipinaglalaban mo ang ating bansa mga tol, samahan ninyo ako para maging aware tayo no, sa mga nangyayari at nagaganap. Alright? So, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Iniulat na hinimok umano na isang general ng People's Liberation Army si Chinese President Xi Jinping na gumamit ng isang malakas na pwersa upang maagaw ng komunistang bansa ang Ayungin Shoal mula sa Pilipinas. Sinabi ng Minister of National Defense ng China na si General Li Shangfu na kailangan ng magsagawa ng isang agresibong aksyon si President Xi Jinping upang makamit ang lahat ng minimithi ng kanilang bansa. Sinabi niya na upang makumpleto ang plano ng China, dapat gamitin ni President Xi Jinping ang tunay na lakas ng kanilang bansa at dapat nitong unahin ang Ayungin Shoal dahil nasa loob umano ito ng 9-dash line ng China. Napaka problema na lang yan para sa China mga tol. Ang pinaka-pinoproblema muna nila ngayon, siguro yung priority nila yung Taiwan, hindi itong Ayungin Shoal mga tol. Kasi nabulok na lang dyan yung barko mga tol, hindi nila magalaw-galaw yan eh. No? Mula 1999, mula nung isinadsad dyan, hindi nila magalaw-galaw yan. Ngayon ang ginagawa nila mga tol, pinipigilan nila yung mga resupply mission dyan na may dalang building o construction materials para kumpunihin yung Ayungin Shoal. Kasi ang gusto nila, itong kumpunihin itong BRP, kasi ang gusto nila mga tol, kusa na lang masira yun mag-isa. No? Sa tinagal-tagal ng panahon na nilang nag-iintay dyan, nabubulok na ngayon, konting panahon na lang ipag-iintay nila, guguho ng kusa yun doon. Yun ang gusto nila mangyari kaya pinipigilan nila yung mga resupply mission dyan para, lalo-lalo na pag may dala tayo mga building materials pang kumpuni, pinipigilan nila yon. Para once na hindi na nga makumpuni yan, at bumagsak na lang at gumuho na lang ang kusayang BRP Sierra Madre dyan mga tol. Saka ngayon sila papasok mga tol. At hindi na natin makukuha yan. Yun ang technique nila dyan. At least hindi sila umatake dyan. Yun ang nila. Yun ang galawan nila. 9-dash line ng China. Ngayon sinasabi naman ng gobyerno natin, patatayuan daw yun ng permanent na shelter. Ewan natin kung kailan mga tol. Ang Ayungin Shoal ay isang atoll sa Spratly Island sa West Philippine Sea at matatagpuan ito 106 na nautical miles sa kanlurang bahagi ng isla ng Palawan at kasalukuyang nakadeploy ang ilang mga sundalo ng Pilipinas sa lugar. May mga sinasabi pa nga sila dyan, nangako daw ang Pilipinas sa kanila na aalisin daw tong barkong to. Ewan natin kung sinong nangako sa kanila mga tol na wala namang gustong umamin. Upang igiit ang pag-aangkin ng bansa sa nasabing show. Iniulat ito matapos sinabi ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines na nag-deploy ang Philippine Navy na isang missile at anti-submarine warfare frigate at helicopter sa West Philippine Sea. Sa isang Facebook post, sinabi ng Western Command ng BRP Antonio Luna at AW-159 anti-submarine warfare Wildcat helicopter ay dumating na sa area of responsibility nito sa West Philippine Sea. Ang tandem ng anti-submarine warfare platform ay dineploy sa western border ng Pilipinas upang magsagawa ng maritime at sovereignty patrol at upang masiguro
ang pagkakaroon ng bansa ng isang epektibong maritime presence sa nasabing karagatan. Ayon sa Western Command, ang pinakabagong deployment ay masisiguro ang kahandaan at commitment ng Armed Forces of the Philippines sa pagdepensa at pagprotekta sa maritime interest ng bansa laban sa anumang potensyal na banta. Ang pinakabagong inclusion ng AW-159 helicopter ay nagkumpleto sa warfighting package ng BRP Antonio Luna at ito ay isa umanong mahalagang hakbang upang maprotektahan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Nakikipagtulungan din ang mga tripulante na nasabing barko upang matiyak ang maximum readiness sa anumang eventualities. At para sa Western Command, ang mga naval assets ay isang kritikal na deterrent sa anumang puwersa sa rehiyon na nagtatangkang magsagawa ng gulo. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na hirap umanong makalusot ang isang barko ng People's Liberation Army Navy sa West Philippine Sea dahil sa ginagawang mahigpit na pagharang na isang barko ng US Coast Guard sa nasabing karagatan. Layo ng US Coast Guard dyan. Walang nakakarating na US Coast Guard dyan. Baka hindi US Coast Guard yun. Yung US Coast Guard, kaya nga tinawag na Coast Guard, ang binabantayan lang nun yung coastal area nila. Diba? Ang mga nagpupunta rito sa West Philippine Sea, yung mga ano nila, mga warship nila, yung mga ganon. Kasama natin sa mga joint military patrol. Pero hindi kasama yung Coast Guard. Diba? Ano na rin yun, sobra-sobra na yun mga tol. Sobra-sobra na yun sa nararating ng Coast Guard nila. Parang China na rin yun, di ba? Dapat yung Coast Guard nila nandoon lang yun sa exclusive economic zone nila. Hindi naaabot dito sa atin eh. Pero ang tindi ng mga Coast Guard ng China eh. So ito hindi Coast Guard ng Amerika to mga tol. Sinabi sa report ng US Coast Guard na ilang beses umanong nagpumilit ang barko ng Chinese Navy na pumasok sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngunit hindi umano nagtagumpay ang mga Chinese dahil sa presensya ng USCG. Hindi ko kino-confirm yun mga tol. Do your own research na lang. Hindi natin kino-confirma yung balitang yun. Iginiit umano ng Chinese Navy sa radyo na huwag silang harangan dahil pagmamay-ari nila ang buong South China Sea at wala umanong karapatan ang US Coast Guard na magsagawa ng misyon o magpatrolya sa nasabing karagatan. Totoo naman. Walang karapatan ng US Coast Guard doon. At wala rin namang karapatan ng China doon. Pero kung meron man dapat ang nandoon, Philippine Coast Guard lang yon. Dapat umanong umalis kaagad ang barko ng US Coast Guard sa lugar dahil kung hindi ay mapipilitan silang gumawa ng agresibong aksyon. Ngunit hindi ito pinansin ng USCG at patuloy pa rin nilang hinarang ang barko ng Chinese Navy. Iniulat ito matapos sinabi ng isang veteranong mambabatas na bukod sa tuloy-tuloy na pagtulong, ang mga mangingisdang Pinoy sa Pag-asa Island ay dapat bigyan ng communication device na pwede nilang gamitin sa pag-report sa mga ginagawang aktibidad ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Sige, putulin muna natin to mga tol para hindi tayo masyadong no. Yung US Coast Guard, no, hindi sila aabot no, dito sa atin. Hanggang dun lang yun sa kanila, west. Nasa west sila, nasa kanluran. Ang dumarating dito sa atin mga tol, yung mga warships nila, mga frigate nila, yung fleet nila, yung mga aircraft carrier nila, kapag nagsasagawa tayo ng mga joint military patrol natin o exercises. Pero yung US Coast Guard hindi naaabot dito yun dahil hindi naman sila tagapagbantay no ng West Philippine Sea, kaya nga sila tinawag na Coast Guard kasi tagapagbantay ng karagatan yan eh. Hindi na nila nasasakop yan at hindi naman nila tayo under. Hindi tayo under ng state nila no. So hindi sila makakarating dito. Kaya hindi natin pinatototohanan mga tol yung narinig nating yon. Pero ikaw, syempre, do your own research na rin mga tol. No, ang nangyayari kasi dito mga tol, madali namang intindihin eh. Bawat bansa na nakapalibot dito sa karagatan na yan, merong exclusive economic zone kung saan malaya kang gawin kung ano yung gusto mong gawin na may kinalaman sa iyong ekonomiya.
Kay langis man yan, kay lamang dagat man yan o yamang dagat, mga isda, mga shell, 'di ba? Ikaw ang may ano diyan, ikaw ang may karapatan diyan kasi nga nasa loob yan ng exclusive economic zone mo eh. So bawat bansa, mga tol, meron yan. Meron ng itinakda ang batas, mga tol. Yung UNCLOS, 'di ba? International law, mga kapatid. Which is ayaw kilalanin ng China at ang gusto niya kanila yung buong yun. So, Pilipinas wala kayong exclusive economic zone. Vietnam, Indonesia, o Malaysia, kung ano-ano pa yung mga bansang nandiyan dyan, wala kayong exclusive economic zone. China lang ang meron. Ganon, mga tol, kalinaw kung iintindihin natin yung nangyayaring sitwasyon, mga tol. Which is, yun ang ipinaglalaban ngayon ng bansa natin. 'Di ba? Nanalo na nga tayo 2016 Arbitral Ruling Award, mga tol. 'Di ba? Nanalo tayo sa Court of Arbitration. Pinawalang bisa yung claim ng China dahil nga meron tayong 200 nautical miles na hanggang ngayon pinaglalaban natin. Yung mga nagdaang administrasyon, mga tol, napabayaan nila yan. Aminado naman tayo, mga tol, nasaksihan natin yan, napabayaan talaga nila. So ngayon, kailangan natin magbawi. Kailangan natin magpalakas ng puwersa para hindi tayo basta-basta nabubulas kasi tayo lang talaga ang nabubuli rito, mga tol. Hindi nagagawa ng China yan sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang kasi alam nilang mahina tayo eh. So ngayon, unti-unti nagpapalakas tayo. Balak na rin natin sana bumili ng submarine natin. So sana magkaroon na rin tayo at ng iba pang mga patrol boat, madagdagan yung mga assets natin, madagdagan pa yung mga barko ng PCG para talaga magkaroon tayo ng puwersa para maproteksyonan talaga natin at maprotektahan natin itong ating karagatan na kiniklaim natin, mga tol, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.